Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Sabado, May 30, 2026. Meron po tayong latest weather update sa lagay ng bagyong minomonitor natin sa loob ng ating bansa. Pero bago natin simulan, huwag niyong kakalimutan ho na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Nananatili pa rin po bilang Category 3 o Severe Tropical Storm ang bagyong Doming na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay malimit pa rin ang mga pag-uulan na ating nararanasan dahil nga po sa tinatawag natin na warning lead time ng bagyo. So ibig sabihin nito, yung circulation po ng hangin ng bagyo umiikot pa bago maramdaman sa mga direktang lugar po na naaabot ang trough extension po ng hangin ng bagyo. Kung makikita ho ninyo, yung trough extension po ng hangin ng bagyo halos nakadikit na rin po, no? Dito nga po sa parte ng Eastern Visayas, sa parte po ng North Luzon, may sirkulasyon ho talaga ng hangin. At hindi lang ito masyadong nararamdaman ngayon dahil nga merong warning lead time. So sa ngayon po, alamin natin muna yung pinaka direksyon at yung lokasyon po ng Bagyong Doming. Sa huli hong pagkatala, ang Bagyong Doming po, no, ito po para malaman natin mga kababayan, ay huli pong namata na meron pong lokasyon na 1,005 kilometers east of Northern Luzon. Northern Luzon na po ang kanyang lokasyon at kung makikita nyo naman, hindi siya stationary mode. Kumikilos po itong bagyo na ito. Meron pong lakas sa ngayon na 95 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at may bugsong umaabot sa 120 kilometers per hour. Ang pagkilos naman ho niya, pa-west-northwest po sa bilis na 15 kilometers per hour. Pagkamat ang bagyong Doming, hindi naman ito direktang maglalandfall sa atin pong Philippine Area of Responsibility. Asahan po ilang oras simula ngayon ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan. Marami kasing naghihintay at nagsasabi na wala namang silbing yung bagyong Doming na yan na hindi man lang magbigay ng mga pag-uulan. Kasi sobrang init na po talaga tayo. Kasi itong bagyong Doming po, lagi ko sinasabi sa inyo, matagal talaga itong nag-i-stay dito sa ating tinatawag na Philippine Sea. At bukod po dyan, yung radius po kasi ng bagyong Doming hindi masyadong nakakaabot o hindi po umiikot sa mga areang naapektuhan ito. Tulad na lamang sa silangang bahagi ng Mindanao, nakakaranas naman ng mga pag-uulan sa area na yan, pero hindi tuloy-tuloy all the time. So mas lamang pa rin ang mainit na panahon kadalasan. Sa parte po ng Eastern Visayas, ganun din, hindi rin madalas nakakaranas ng mga pag-ulan dahil nga po sa tinatawag natin na warning lead time o pag-ikot muna ng sirkulasyon ng hangin ng bagyo. At ito sa North Luzon, asahan natin ilang oras simula ngayon, hapon po ng Sabado ngayong araw sa gabi, matataas na po ang tsansa ng mga pag-uulan. Alamin naman natin, mamaya hong alas 2 ng hapon hanggang sa gabi, ang maging lokasyon naman po ng bagyo, 845 kilometers east of Northern Luzon. Parting Luzon na po ang dinidikit yan nito mga kababayan ko, kaya kinakailangan kahit hindi pa siya nagbibigay ng direktang mga malalakas sa mga pag-ulan, ay mararamdaman pa rin natin yan. Huwag tayo masyadong atat dahil kapag pinaulanan tayo ng bagyong Doming na ito, o Severe Tropical Storm Doming, baka magreklamo tayo. Alam naman natin mga kaibigan, wag nating subukin ang kalikasan, lalo na ho ang bagyo. At ipagpasalamat na lamang natin na kahit medyo mainit, naiibsan naman tuwing hapon, no? Dahil po sa pagpapaulan na binibigay po ng bagyong Doming, do hindi naman tuloy-tuloy pero may mga ulan pa rin. Kasama na rin ang epekto po ng tinatawag natin na localized thunderstorms. Baba tayo ng konti dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Aktibo pa rin po ang tinatawag natin na southwesterly wind flow, no? Kung makikita ho ninyo, ang southwesterly wind flow, yan po yung mahinang habagat o entrance para maging fully habagat na, no? O habagat season. Alamin po muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. Ito yung mga lugar na maaapektuhan po ngayon ng trough o extension ng hangin ng bagyong Doming, kasama po yung mga lugar na apektado ng southwesterly wind flow. Sa parteng Eastern Visayas po muna tayo. Kasama po ang Sorsogon, ang Masbate, ang weather condition po dyan sa mga lugar na yan ngayong araw po ng Sabado. Asahan po natin ang tinatawag po natin na cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa trough extension po ng hangin ng bagyong Doming. Ngayon po makita naman natin mabuti, no? Ito yung kaulapan, yung mga pula na yan. Nakadikit na talaga yan halos. Pero kasi ang gusto ng mga kababayan natin, pag lumapit yung bagyo, magbigay ng ulan. Pasalamat nga ho tayo, walang landfall scenario at ito'y lalayo at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility na walang paglandfall. So ipagpasalamat natin yun, huwag na tayong magreklamo.
At yung mga lugar na binanggit ko, ulitin ko, Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate, mag-ingat po sa posibleng banta ng mga flash flood at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa parte naman po ng Western Visayas, dito baba tayo ng kote, kung makikita ho ninyo, Western Visayas, ilang bahagi po ng Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sacsargen, Barm o BARMM, Palawan, Occidental Mindoro at Lanao del Norte. Ang weather condition o lagay po ng panahon sa mga lugar na yan, patuloy na aasahan natin ang tinatawag po na maulap na kalangitan ngayong hapon ng Sabado na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa southwesterly wind flow. Mataas din ang tsansa ng mga pagbabaha dyan o biglaang baha at landslide kapag ka nagkaroon o patuloy ng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi. Eto ho, para hindi kayo malito at may assurance tayo na uulan po, no? Mga susunod na mga araw, ito pong tinatawag natin na severe tropical storm doming, hinahatak na po ang epekto nito nga po tinatawag natin na mahinang habagat. Dahil nga po mahina pa itong habagat na yan, southwesterly wind flow yan, hataking yan, kaya naman po itong bagyong doming ay aabot sa category 4. So when we say category 4, yan po yung typhoon category, pero pag yan naman yung naging typhoon category na, dito na yan banda sa area ng extreme northern Luzon at papalabas na no, ng ating Philippine Area of Responsibility by next week, Tuesday hanggang sa Thursday. Typhoon category pa rin po yun. At ito naman tayo, marami nag-aabang parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. At kung makikita nyo, ito na po, no, good news na sa mga kamabayan natin naghihintay ng ulan. Pati ng Metro Manila, nasa 60 to 80% ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa tinatawag natin na mga local thunderstorms. Ang local thunderstorms, may iba't ibang factor po yan. May dalawang category din. Yung category 1, which is yung tumatagal po na ulan ng 45 minutes. Medyo yun mahina, no? Pag category 2 naman ang tinatawag natin na localized thunderstorms o yung severe thunderstorms, umaabot po ng 1 oras hanggang 2 oras na pag-ulan at malabagyo ang datingan po talaga. At kung makikita nyo naman, lagi kong sinasabi at minomonitor natin itong bagyong doming o severe tropical storm doming kung bababa ng konti yung kanyang direksyon. Pag bumabaho kasi ang direksyon ng bagyong doming, posibleng mas magkaroon ng impact. Ito yung pinakasentro, pinakamata ng bagyo. Kung makikita nyo, ganyan po kalawak, ganyan kalaki ang bagyong doming. So wag niyong naisin na lumapit pa ito, bumaba dito sa parte ng Eastern Visayas, North Luzon, kasi pag nahagi po yung mga area na yan, mas matindi po ang magiging pinsala niyan at hindi po talaga natin gugustuhin na yung bagyo na yan bumaba dahil mala typhoon category po yan at tulad ng aking sinabi. Ngayon naman, eto po, itignan natin kung gaano ba ngayon ang inilalakas o hanggang saan lalakas etong bagyong doming kasi marami nagsasabi, no, yung iba natatakot na ang sinasabi, aabot daw sa super typhoon, no? Ngayon, tinignan natin yung mga senaryo. And doon tinik natin yung ating forecast weather condition, tropical cyclone threat potential. May chance namang umabot sa pagiging super typhoon pero sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So eto, para alam niyo yung kategorya ng mga bagyo, isahin lang natin, no, mabilisan. Tropical depression na bagyo, mahinang bagyo, 45 to 63 kilometers per hour. Pag tropical storm, 64 to 88 kilometers per hour. Pag severe tropical storm, category 3, 89 to 117 kilometers per hour. Pag category 4 naman, yan yung typhoon category na may lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Ito, marami ho nagtatanong sa atin kapag ang bagyong doming ay nagkaroon ng biglaang pagbabago ng direksyon at bumaba dito po sa parte ng Eastern Visayas, North Luzon, dyan sa ilang bahagi po ng Metro Manila, maitataas ba o itataas pa sa warning signal o signal number 1, 2, 3 o hanggang anong signal itataas yung mga area na maapektuhan. Dahil nga po sa ngayon, ay nandito tayo sa tinatawag na category 3, ibig sabihin nito, yung mga lugar na maririkitan ng traffic extension ng hangin ay pwedeng itaas sa signal number 1, 2 at yung pinakamataas hanggang sa signal number 3. Ito na naman tayo, ang laging sinasabi, puro na lamang bagyo, wala naman daw pong mga pag-uulan. Lagi ko sinasabi sa inyo, nandito yung sentro ng bagyo. Bagamat nasa labas siya, umiikot kasi yan. Sa tuwing mag-circulate po yung hangin ng bagyo, hindi automatic lahat ng tatamaan o maihipan ng sirkulasyon ng hangin ng bagyo, may ulan agad na mararanasan. Lagi kong ipinapaalala sa inyo, kapag tropical storm, severe tropical storm,
hindi naman gano'ng kalakasan ng hangin. Yung mga pag-uulan, talagang nagbibigayan. Ito makikita nyo kasi kalat-kalat po talaga kaya yung sinasabi ho ninyo na hindi umulan nung nakarang araw sa Metro Manila, nagkakamali ho kayo. Ito na nga po sa forecast track, no? Madalas po kasi yung mga kababayan natin na nagrereklamo, yung talagang hindi nakakaranas ng mga pag-ulan. Pero kung makikita nyo, yung mga area po na ito na dry, ito po talaga yung hindi naaabot ng tinatawag natin na local thunderstorms at mga extension po ng bagyong Doming. Ito pa ho, no? Once na makalabas na ho ng ating Philippine Area of Responsibility, etong bagyong Doming, by next week, another sama ng panahon naman na mabubuo, madedevelop dito po sa kalurang bahagi ng ating bansa. Ito pong nakikita natin sa tropical cyclone threat potential natin. Dito po yun, no? Yung area po na yan, kung makikita ho nyo, dyan po banda. At yun po ay nasa medium chance sa category ng low pressure area. So yun na ba yung magiging kasunod na sama ng panahon ng bagyong Doming? Mas magiging malakas ba yun? Yun usually yung mga tinatanong sa atin. So dinouble check natin kung yun ba ay magiging malakas at nakita ho natin sa advanced weather forecast natin may chance na maging malakas dahil po yun ay nakadikit dito sa area na yan, And then, sa development po nun ay mangyayari first week ng June and first week ng June totally mas lalakas po ang epekto ng southwesterly wind flow at magiging totally habagat po ito. Pag naging habagat na etong southwesterly wind flow, mas malakas na epekto ng hangin ang mararanasan natin. At the same time, mga pag-uulan sa hapon ng ating mararanasan lalo na po sa western part po ng ating bansa. Pero sa silangang bahagi ng ating bansa naman, may iba't ibang weather system din na posible hong mabuo dyan. Yung mga LPA, mga cloud cluster, yan po ang nabubuo. At kung mapapansin nyo, ang bagyong Doming, malaki ho talaga. Malawak talaga. Hindi naman talaga ito sinasabi ngayon, mahinang bagyo, wala lang. Yung iba, ganun ang sinasabi. Once na magparamdam itong bagyong Doming, mamaya, yung mga lugar natin hindi handa, no? Kaya hayaan nyo na lamang po. Ipagpasalamat na lamang natin kung hindi ito magbigay ng mga pag-uulan dahil pag itinagpaulan, kahit anong init yung ating maranasan dahil sa dami ng tubig na naiipon, talagang matindi ang magiging pinsala nito. Mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update. Sa lagay ng ating panahon, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.